Hello, hello, Gemini Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong bonus reading for the rest of 2025. Ito po yung mula July hanggang December bago po tayo tumulay ng 2026. So ano yung mga kaganapan sa life ninyo for the next 6 months? Pag-usapan natin today. But first, Gemini, ito nakagawian ha. Kung naman lang makaresonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Gemini yan. Kaya relax ka lang and use your intuition para makuha mo yung mga akmang-akmang messages sa kalob sa'yo na yung spirit guide sa ating reading for today. So, Gemini, thank you again for all of your donations po ha, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, sa inyo pong suporta, sa inyo pong pagmamahal, and also generosity po dito sa ating channel. Thank you again for not skipping the ads. So, Gemini, ano naghihintay sa inyo from July to December 2025? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the King of Cups. Beautiful. In the area of what you want, you have the Temperance card. In the area of what you need, you have the King of Pentacles. Lovely, lovely. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Lover's card. Beautiful. In the area of your near future, meron kang King of Wands. 3 kings. Ang lumalabas dito, talagang kailangan guru, expertise, your mastery. Parang kailangan mo maging matalino sa tatlong aspeto ng buhay mo. Pag-usapan natin later in detail mode. In the area of your challenge from July to December, meron kang 6 of Pentacles. In the area of your fortune, meron kang 8 of Cups. Lovely, lovely, lovely. In the area of your divine advice, meron kang Ace of Swords. At ang outcome mo, Gemini, from July to December bago tayo pumasok on 2026, pag-usapan natin later kung ano man yung card na yan, kung ano yung element na yan, pag-usapan natin, sabay-sabay natin bubuksan. But first, bago natin basahin in detail mode kada card, alamin muna natin kung ano yung iyong lingering energy in your background na maaari mo magamit o panghawakan from July to December of this year. Okay, you have the 7 of Pentacles. Okay, this time around, Gemini, nakita ko yung parang meron kang hinihintay. Meron kang bagay na gusto makamit before the year ends. Pwedeng ito tungkol sa iyong kaperahan o sa iyong trabaho o sa iyong passion project na parang inihintay mong ma-develop o hinihintay mo yung magandang resulta. And I'm hearing ang tagal mo itong inasikaso. Ano, Gemini, meron kang mga ginawa in the past months, pwede itong mga early this year o last year pa nga, 2024, na parang ang dami mong inaasikaso o kinukultivate in order for this result to happen. Ano, at this point, nakita ko yung parang paghihintay. And also yung pag-iisip kung gagawin ko pa ba to, hindi pa ba ako maghihintay ng iba, am I wasting my time here? Ine-evaluate mo eh. Kasi parang iniisip pa bakit ang tagal, bakit ang haba ng oras, bakit hindi pa siya umandar, o bakit hindi ako makakaalis, ganyan. You're also thinking, saan ba ako nagkamali, saan ba nagkulang, medyo may mga kabagalan ka naramdaman this time. Ano, Gemini, may mga bagay na parang iniisip mo, lahat naman ng papers, kompleto na, lahat naman ginawa ko just to acquire the enough credentials o enough na kailangan para lang mabigyan na ako ng go signal, pero bakit walang andar? Bakit wala pang development? Samantalang yung mga kasabayan ko, ayun na, umaandar na, meron silang ginagawa, ako wala pa din. So parang ikaw, iniisip mo, worth it pa ba itong paghihintay ko dito? Is it worth my time, worth my energy, worth my money? No, so iniisip mo kung this time around, aalis ka na ba o mag-stay ka pa? O iisip mo pa ibang ways para mabago pa ito o para magkaroon pa ng development o aalis ka na. So may mga pagtimbang sa'yo, Gemini, from July to December, kung mag-iiba ka ba ng industry o mag-stay ka pa dito. Because nakita ko na parang you've been through a lot itong mga nakaraang buwan, nakaraang taon, just providing things and energy, time, money para lang dito. I don't know kung ano po yung hinihintay niyo, probably a house. I'm hearing someone parang selling a property, and parang hanggang ngayon wala pa rin bumibili. Parang ngayon may tumitingin, pero parang there's an energy of muntikan na pero wala pa rin, umaalpas o bumibitaw pa rin, parang ganyan. So for you, iniisip mo, ano ba to? Ano dapat kong gawin? Anong dapat nating gawin in order for this na mabenta na, o in order for this na magkaroon na ng magandang resulta? But for others, I'm hearing meron kang pinipilahan na job. Yes, a job that is parang ang daming etche-borecheng kinakailangan, o kaya parang pabalik-balik yung call or tawag and text, tapos hindi malinaw yung development, hindi malinaw kung anong gagawin. Kaya parang ikaw, you're just there waiting in limbo, parang iniisip mo paano yan, nasayang na yung pera ko, lumuwas na ako ng ilang beses sa Maynila para asikusin yung papeles, pero bakit hanggang ngayon wala pa rin? So marami kang hinihintay. And ito mga nakaraang buwan, tinatsaga mo pa rin siya.
siguro for you, ito talaga yung pag-asa mo. Ito talaga yung bagay na gusto mo. Pero your spirit guides are telling you, ito lang ba talaga yung way, Gemini? Baka may iba ka pang dapat gawin in order for you na mag-come out sa situation na ito. Parang sabi, the wait is over. The wait is over for you, Gemini. Parang kailangan mo ng actionan o I don't know, maybe busisiing mabuti baka mamaya naghihintay ka sa wala o naghihintay ka because mali pala yung paraan. So make sure ikaw mismo titingnan mo mabuti, ask if you must, kailangan mong kausapin, kailangan mong mag-reach out. Ikaw mismo ang mag-asikaso, ikaw mismo magtanong so that alam mo kung ano yung magiging resulta daw ng bagay na ito. For some, kung medyo malabo daw, kung medyo may mga ginagawa ka na parang feeling, bakit ang labo-labo, bakit parang wala pa nangyayari? Kailangan mo daw isipin mabuti yung naging strategy mo o yung ginawa mo. Baka meron doon, here and there, na naging aberya at yun na pwede mong asikasuhin para umandar na ito. But I'm hearing talaga, Gemini, parang kailangan mo daw tanongin ang sarili mo, is this worth my time? Kung hindi, mag-isip-isip ka na to really walk out and find new things, especially here from July to December. Parang ito yung cultivating part for you na parang kailangan mo na daw mag-decide, okay? It's time for decision. The wait is over. You need to decide, staying ka pa ba o go ka na to other endeavor, okay? Very, very profound for you, Gemini. So pag-usapan natin ang iyong spread here, Gemini, ilan ang iyong major arcana? You only have two major arcanas. You have Temperance card and the Lovers card. Yes, it's all about your choices, Gemini. Lovers is all about choices, your decisions, yung mga pinipili mo. Hindi lang tutungkol sa pag-ibig, hindi lang tutungkol about sa romance. It's all about the things, the people, the situation, the career path na pinili mo dahil mahal mo yon. Na pinili mo dahil alam mong yun ang para sa'yo. Ano? So nakita ko ito talaga, ang tagal mo naghintay. Ano? Ang tagal mong nagbusisi, nagpakapagod. It's parang ripping your patience apart, na parang ito mga nakaraang buwan, nakaraang taon, naging masigasig ka, pero ngayon you're questioning na. You're questioning na path. Okay? Kasi parang ang tagal mo nga naghihintay, tapos parang feeling mo walang nangyayari, walang development, pagod na pagod ka na, naglaan ka na lahat ng effort, time, and money, and you're feeling like bakit parang walang umaandar. At ganun si Temperance card. Temperance is a card of delay. Kasi mahabang proseso ito. No? Yung timeline ni Temperance card ay pagka-delay, pagka-antala. Kaya kinakailangan talaga niya ng pasensya from you. Kasi ito ay nangangailangan ng proseso. At nakita ko dito na parang you're trying to understand, para sa akin pa ba talaga to? Ano yung malabo? I'm seeing the clouds in your choices, Gemini. Malabo na. Parang hindi mo alam kung ito ba talaga ang para sa akin. Kung na-question mo na siya. So ngayon, parang sabi ni Spirit Guides, this July to December, you have to make a choice. Whether staying ka pa ba dyan sa tinutumbok mo, sa hinihintay mo, o gogora ka na at maghahanap ka na ng panibago. Okay? Yan ang paunang mensahe sa iyo ng iyong Spirit Guides from these two major arcanas na lumabas sa iyong spread for this time. Okay? So pag-usapan na natin in detail mode itong iyong mga cards, komprehensibo at detalyado. At the center, you have the King of Cups. King of Cups ang nasa heart and center of your reading, Gemini. Sinasabi dito na parang ito yung pagkakataon na isip ang pairalin mo. I know, medyo ano ka na wala ka ng pasensya this time. Naiinip ka na, naiirita ka na because you have wasted a lot of energy, wasted a lot of time para sa bagay na ito. You have worked hard for this. Marami ka ng tinanim, marami ka ng binuo dyan na atensyon at pagod. Nag-invest ka na Nag-invest ka na ng mahabang panahon sa bagay na yan. So parang iniisip mo, bakit ganito, bakit ganyan? You're trying to figure out, pinipiga mong isip mo kung bakit, paano, ano yung dapat kong gawin. Kina-question mo na rin, darasal ka na rin kung ito pa ba yung para sa'yo, kung hindi ba dapat ako mag-isip na ng ibang bagay, ganyan. So nakikita ko with the King of Cups, tinatry mong kalmahin ang sarili mo. Tinatry mong, teka, isipin ko muna, teka, wag tayo mag-rush, wag tayo mag-isip ng kung ano-ano, hinahon lang. Tinatry mo yan sa sarili mo, nararamdaman ko. Tinatry mo na parang, okay, daanan lang, hindi ako kailangan mag-panic, hindi ako kailangan mag-worry, relax lang. Pero lingering in your background is a chaos, okay? Ramdam ko yung parang kaguluhan sa paligid, kaguluhan din ng isip mo, pero pilipilit mo siyang i-mask. Minamask mo siya ng katahimikan, minamask mo siya ng hindi pagkukwento, minamask mo siya na parang ini-ignore mo, ganyan. So sabi ni Spirit Guides, kailangan mo daw ng someone, na King of Cups energy, na makakaintindi sa'yo, makakaunawa sa'yo. Pwedeng tatay mo, kapatid mo, your best friend, a boss, a co-worker, na pwede mong pagsabihan na ito yung nararamdaman ko, ito yung problema ko, ano dapat kong gawin. Parang ito yung sinasabi ng Spirit Guides, you need someone to talk to, you need someone with a sound advice na magbibigay sa'yo ng payo na, Gemini, baka nga ganito gawin mo na, baka nga itong ganito ang solusyon, baka ito pa ang pwede mong ayusin. So parang ito magkaroon ka ng kalinawan
para mawala yung clouds sa isip mo, especially on the things that you're working on and waiting on. Dapat daw kumausap ka ng tao this time around na makakaunawa sa sitwasyon mo, and also magbibigay sa'yo ng sound advice na baka potentially lumiwanag ang isip mo at mahanap mo yung tamang sagot sa kabila ng kaguluhan, no? So sabi ni Spirit Guides, talk to someone that you truly trust, ha, hindi pwedeng kahit kanino lang or basta-basta ka lang nagkukwento ng mga problema mo. Talk to someone na talagang genuinely takes care of you, o kaya may care sa'yo, no? So doon ka daw magsabi ng iyong mga alalahanin tungkol dito, so that makakaroon ka din ng mga genuine na desisyon and genuine na payo for you moving forward. Ngayon, like I've said, parang kinakalma mo lang talaga yung sarili mo. Parang okay lang yan, relax lang, pero sa loob-loob mo, ramdam ko yung tarantana, ramdam ko yung kaba, ramdam ko yung takot din, because bakit parang hindi pa umaandar, kailangan ko na ito, parang nagsasayang ako ng oras dito, kakahintay, bakit hindi pa siya umaandar. So ngayon, ang daming gumugulo na rin sa isip mo, pero sabi ng Spirit Guides, kalamayan mo lang yung emosyon, palagi, para makapag-isip ka ng tama, okay? The King of Cups being clarified by the Hanged Man, yes. Pakiramdam mo talaga, walang umaandar, nakabitin ka, walang sagot, walang solusyon, hindi mo alam ang gagawin, hindi mo alam kung ano yung plan B mo, plan C. And parang, like I've said, pilit mong kinakalma kahit gulong-gulo ka na. Kaya pag daw talaga nagkaroon ka ng someone to talk to, someone with a pure heart, giving you their utmost attention and care and payo sa'yo na maunawaan yung sitwasyon mo, I'm hearing magkakaroon ka talaga ng enlightenment in your part, Gemini, na parang, okay, oo nga, no, ito ang dapat kong gawin, ito ang dapat kong solusyon, buti pala, nakausap kita, buti pala, pinayo mo ko tama nga yung sasabihin mo. So, have someone that you really can talk to, your boss, your coworker, someone na kahit paano may kinalaman o may alam dun sa area of concern mo, Gemini. So ngayon parang nagkaroon kayo ng pag-uusap, nagkakaroon ka na ng kalinawan from this situation, at alam mo na yung gagawin mo, kung mag-stay ka pa ba, kung kaya mo pa bang isalba ito, kaya mo pa bang ipigain ito para magkaroon ng magandang outcome, or bibitawan mo na and moving on. So binibigyan ka ng Spirit Guides mo, Gemini, this time, July to December, to make a choice, and the freedom is yours, okay? Especially pag nalinawan ka na kung anong gagawin mo sa bagay-bagay na yan. In the area of what you want, you have the Temperance card here. Yes, you have been patient very, very long time na. Sobrang patient mo. May kasamang gigil na to, at saka irita, at saka pagkainip, pero pinaparatili mo yung kalmado mong isip, kalmado mong puso, at pag-unawa na baka ganoon talaga, baka ganyan. Pero at the back of your head, parang ba't ganito? Kasi bako na oras para na yan, ang daming umaasa sa akin, ang daming umaasa sa'yo, ang daming mga naghihintay ng development from your part, because you have bills to pay, you have mga hinuhulugan, mga property na kinakailangan mo ng bilhin, mga bills o kaya mga responsibilities na hindi pwedeng makaligtaan. So ngayon, talagang ginagawa mo ang lahat just to make it through, para lang magkaroon ng magandang resulta. Sinisipagan mo pati, at saka nakafocus ka doon. I'm seeing a very disciplined Gemini na kahit hirap, kahit takot, kahit nakapagod, kahit parang sukong-suko na kasi parang walang nangyayari, pero ikaw, ginagawa mo pa rin. Nandun yung disiplina sa'yo to make it through. At nandun pa rin yung panalangin from your part na sana matupad to, sana mangyari. Pero ramdam ko yung parang meron ka na ring naiisip, may sumisilip na sa yung idea na baka pwede ko na itong bitawan, baka hindi to para sa akin, baka I need to change things up na, and focus on different things. Nararamdaman ko yan in your part. Pero ngayon, talagang malakas yung tawag sa'yo ng kalmado lang, peaceful lang. Gusto mo na maging malaya dito, gusto mo na rin actually matapos na to, kung ano man tong bagay na to, para makuha na yung resulta. Pag nakuha mo na yung resulta, okay na, parang sabi mo, worth it ang pagod, worth it ang ganyan, worth it ang worry, worth it ang duda. Pero sa ngayon, nandun ka sa gitna ng worry, ng duda, ng takot. Nasa gitna ka pa rin ng alinlangan kung ito ba talagang para sa akin o hindi. Okay? The Temperance card is being clarified by the King of Wands. Yes. Ngayon, tinatapangan mo talaga sarili mo. Nagpapasensya ka, tinatapangan mo ang sarili mo, pinangahawakan mo pa rin yung vision. Yung vision of the initial dream. Kung bakit mo to ginagawa, kung bakit mo to pinagkatsagaan, kung bakit mo to hinihintay. Because andun pa rin yung vision sa isip mo na parang ito lang kailangan ko, ito ang gusto ko, ito ang pangarap ko. Please, God, bigay mo sa akin to. Kaya sinisipagan mo. Kahit puyat na puyat ka, kahit kulang ang tulog mo, gigising ka na maaga para pumunta doon. Inaasikaso mo kahit hirap na hirap ka na, kahit parang feeling mo, worth it pa ba lahat ng to? Bakit ganito? Bakit hindi ako, ba't nawawala yung love ko dito? Bakit puro hirap everyday? Bakit parang ang hirap-hirap pumasok kada araw? Ganyan. So, ang pinanghawakan mo, hindi, kailangan ko magsipag, kailangan kong panindigan to, because
ito yun, nakita pa rin yung vision mo eh. Yung vision of the future that you want to create. Kaya inihintay mo talaga siyang mag-come out o mapisa na at magbunga na siya eh. But in the area of what you need, ito sabi ni Spirit Guides, you need daw to think more about your finances this time, Gemini. Parang sabi ni Spirit Guides, yan bang pinag-aaksayahan mo ng panahon? Yan bang hinihintay mo? Yan bang bagay na ang tagal-tagal dumating pero hanggang ngayon wala pa din? Yan ba ay worth it pa ba hanggang ngayon? Tanong ni King of Pentacles. Parang sabi niya, maging practical ka daw this time. Are you waiting for something na nagsasayang ka ng oras? Are you waiting for something na mas malaki pa yung ginastos mo kaysa sa kikitain mo? Are you just nagsusunog ka lang ba ng oras? Kasi kung sayang ang paghihintay eh. Sabi ni Spirit Guides sa King of Pentacles, be practical this time. Do things that are doable and attainable at this time. So parang may binigay siyang advice. Kung talagang gusto mo to at naghihintay ka, why not mag-try ka rin na iba while waiting for this? Halimbawa, kung naghihintay ka for a job offer abroad at yun na lang talaga hinihintay mo, okay na yung papeles, okay na yung visa, okay na rin yung halimbawa, yung agency, nandiyan yung trabaho, solid na. Pero bakit hindi ka pa makalipad-lipad? So parang yun hinihintay mo, di ba? Halimbawa lang ito. So parang sabi ni Spirit Guides, habang naghihintay ka, para hindi masayang yung oras mo, why not magkaroon ka ng sideline or side hustle sa gilid para may pumapasok pa ring income while you're waiting for this, okay? At baka doon mo makita, baka mamaya ma-enjoy mo pala yung sideline, side hustle, hindi mo nahintayin to. So somehow, at least, kung halimbawang naghihintay ka for something talaga at ito talaga yung pangarap mo, gusto mo makamit na bunga, gumawa ka daw muna ng ibang bagay while waiting for this para hindi ka rin agitated, hindi ka rin natataranta, hindi ka rin nag-overthink sa mga bagay-bagay. Sabi ni Spirit Guides, ito yung pagkakataon talaga mag-double time ka daw. Find new ways on earning while you're waiting. Pero kung ramdam mo, Gemini, na talaga wala na talaga to, ayaw ko na, hindi ko to mahihintay, kahit ito'y love life mo man, o kaperahan mo ito, or pangako from a friend, pangako for a certain job offer, o kaya tungkol sa isang buhay, kwentong pamilya mo na parang may hinihintay kang approval or kasagutan from someone, parang sabi ni Spirit Guides, maging practical ka this time. Learn to maneuver and do things on your own. Okay? Parang hindi ka daw basta-basta dapat naghihintay lang. Okay, Gemini? The King of Pentacles being clarified by the Emperor card. Yes. Sabi talaga dito, 2 beses lumabas si Emperor. Si King of Wands pala yan. Sabi ni Emperor, parang sabi niya, nasa iyo ang lakas. Dapat ka mag-isip ngayon, maging wise ka daw this time. Maging practical and wise ka ngayon sa mga approach mo, sa mga bagay na hinihintay mo. Dapat ngayon pa lang nag-iisip ka na tinitimbang mo na kasi ilang buwan na ba ako naghihintay dito? Ilang linggo na ba? Meron pa ba akong aasahan? Yan. Kasi baka mamaya naghihintay ka lang pero wala ka na palang aasahan doon. Close na pala sila pero ikaw umaasa ka pa rin. So make sure na ikaw daw mismo ang lumapit. Take action on it with the Gemini, with the Emperor card na parang ikaw na mismo ang pumunta, ikaw na mismo lumapit. Ikaw na mismo ang seek advice or seek information para alam yung next move mo. Kasi kung maghihintay ka lang daw without a certain timeline or a certain deadline, paano? So make sure na meron ka rin daw pinanghahawakan na timeline sa mga bagay na hinihintay mo para makapag-focus ka kaagad sa ibang bagay kung halimbawang ito ay hindi for you. Okay? In the area of what's affecting your current energy of the Lover's card ngayon, you're trying to evaluate. Yung choices mo ba ay worth of your weight? Yung choices mo ba ngayon, yung mga pinili mo, yung mga niyakap mong bagong bagay o bagong ruta o bagong destination sa buhay mo, worthy ba siya nitong paghihintay na to? Kasi parang merong disconnect. You love this thing. Mahal na mahal mo to, kaya mo nga siya pinili, di ba? Kaya mo to ginawa because nakita mo yung potential niya before na parang ito yung mag-aangat sa buhay mo, ito yung magbibigay sa iyo ng maayos na buhay. Kung tao man ito, siya yung magbibigay talaga sa iyo ng wagas o kaya magaan na buhay for you to the future. Pero ngayon, may contrast na. Meron ng takot ka ba pag-aalinlangan, nag-iisip-isip ka na rin na parang, worth it pa ba talaga to? Bakit parang hindi na ako masaya? Bakit parang hindi na ako umaalagwa? Bakit parang wala ng growth in your part? So ngayon, panghawakan mo daw, don't evade or don't avoid the emotions o yung mga naiisip mo, yung tawag ng damdamin mo, your intuition ko bakit parang may mali parang may dapat akong ayusin, parang may dapat akong baguhin because the growth is not there anymore. At ikaw to, Gemini lovers, malaki ang energy mo sa reading mo today because andito ka. Ibig sabihin talaga naman kailangan mo tong aksyonan. Yung mga choices mo, i-clear mo daw yung cloud, i-clear mo yung mga bagay na hindi mo naunawaan in pertaining to this. Okay, may mga sinasabi si Spirit Guides na parang
Gemini, baka may kailangan ka ayusin na hindi mo naintindihan before o hindi mo alam. Ngayon ang pagkakataon para linisin yan, come out in the open, saka mo daw malalaman kung ano yung next big step mo, okay? The Lover's card is being clarified by the Chariot card. Yes, itong mga I'm hearing na itong bagay na pinili mo before o pinipili mo din ngayon, dalawang magkaibang bagay. Sabi ni Spirit Guides, ito yung mag-determine kung makakaabante ka o hindi. So, nakasalalay daw sa mga choices mo at sa paghihintay mo sa bagay na ito kung aandar ka o mag-stuck ka dyan. So, parang ang sabi ni Spirit Guides, the choice is yours. The decision is yours. The freedom is yours, Gemini, this time. Are you gonna wait for this or not? Kasi parang kailangan mo na daw lumarga with a different choice or with a different energy in your part para magbago daw yung kilos ng energy at ng frequency ng swerte sa'yo. Kasi parang you're just wasting your time. That's what I'm hearing. You're wasting your time for something na hindi na talaga nagbubunga o parang wala nang paglago, ganyan. In the near future, eto ka naman, standing tall with the King of Wands. At dalawang beses lumabas si King of Wands, talaga naman, kailangan mo daw pang hawakan. I'm hearing in the near future, you will have a new vision of what you want to do in your life. Parang talaga nakita ko dito, I know I don't wanna preempt your decision or your action, pero nakita ko talaga na meron kang iiwanan, meron kang bibitawan, either family member o kaya karelasyon o kaya paniniwala o kaya trabaho o passion, something na matagal mong pinanghawakan sa buhay mo at hinintay mong magkaroon ng magandang bunga. Pero sabi ng Spirit Guides, parang this time around in the near future, you will have a brand new vision, a brand new ways na gusto mong ma-approach sa future mo. Nakita ko na ngayon natuto ka na sa past, meron ka daw natutunan dito sa mga pinagdaanan mo na ito so that in the near future, alam mo na yung gagawin. Na okay pala, mali palang umasa ako doon, mali pala naghintay ako doon, nagsayang ko ng oras sa ganyan, mali pala na pinanghawakan ko yon, dapat pala inaksyonan ko kaagad, hindi para naging tumagal yung mga bagay na yon sa buhay ko. Ngayon, para naging wiser, braver ka daw. And also, very, very maingat ka na. Maingat ka na sa bawat desisyon. Kung halimbawa merong hindi umaandar dito, mabilis kang bibitaw at sa iba naman. Nakita ko sa iyo yung parang ayaw mong magsayang ng oras. Ayaw mo nang maglaan ng maraming effort, time, and love for something or someone na parang wala pala at the end. So ngayon, nagiging maingat ka na in everything that you're trying to approach in the near future. Nagiging sigurista ka na din. And also, lagi mong pinanghawakan yung nangyari sa past. Parang, okay, nangyari na yan before. Hindi na ako aasa dyan. O hindi na ako lalapit dyan. Hindi na yan gagawin kong ruta because may nangyari na sa akin dyan dati. Ngayon, parang matalino ka na kung ano yung balak mong gawin. Meron ka ng bagong tutumbukin na new vision in your near future. Okay? The King of Wands being clarified by the Ten of Swords. Yes. Sobrang rurok ka talaga yon. Rurok of pain, rurok of sorrow, rurok of pagkabigo, rurok of parang talagang baksak na bagsak ka before. Ito kaya parang talagang gusto mong bumangon, gusto mo na mag-isip ng mga bagong paraan, parang sobra-sobra na yung pasensya mo, sobra-sobra na yung nilaban mo at nakita ko rito na parang kailangan mo talaga mag-isip na ng bagong paraan, new ways, and be brave enough, be wise enough to try something new. Pero dito sabi ni Spirit Guides na parang mahal mo ba talaga yan? Alamin mo daw muna sa puso mo, mahal mo ba talaga itong bagay na to kaya hindi ka makaalis-alis. Pero yun na lang talaga pumipigil sa'yo para lumarga at umandar ang iyong mga bagay sa buhay mo. In the near future, yes, makakawala ka na sa kumunay na yan, makakawala ka na sa burden na yan. You are now standing up, trying something new in your life. Tingnan mo siya, nakaharap siya sa bukang liwayway at nakatingin siya sa sunrise, expecting something new to come in. Ibig sabihin talagang tapos ka na sa past. Pareho kayo ni King of Wands here, saka ni Ten of Swords. Pareho kayo nakatalikod na. Siya, nakatanaw siya sa past because inaalala niya yon bilang reminder sa kanya, pero handa na siya na umandar, patingin sa future at gamitin yung mga nangyari sa past para hindi na ulit yung mangyari sa future niya. So ikaw, nakita ko talaga na meron ka nang yayakapin in the near future na bagong endeavor, bagong opportunity para sa buhay mo. Okay? In the area of your challenge this time from July to December, you have the Six of Pentacles. Six of Pentacles is telling you, ngayon dapat alamin mo na kung saan ka dapat naglalaan ng oras, atensyon, pagod, pagmamahal at pera na may balik. It's like receiving card, Gemini, receiving card. Dapat yun nilalaan mo na oras sa bagay na to, dapat nakukuha mo din siya pabalik eh. Kasi kung hindi, ibig sabihin, hindi yan worthy ng time mo, ng oras mo, ng love mo. Okay? Hindi na tayo, nasayang kasi eh, parang masyado kang charitable, masyado kang binibigay mo lahat. Pero pabalik parang walang nangyayari. So make sure this time around ang challenge sa'yo, dapat mo daw alamin from July to December, ano-ano yung mga bagay, mga tao, mga sitwasyon na worthy mong bigyan ng iyong time, effort, money,
ng buong buo mo, because hindi lahat yan deserving ng mga potentials from you. Okay? So ngayon, ibigay mo lang sa karapat-dapat, sa worthy at saka sa talaga namang nagma-matter sa buhay mo. Hindi lahat dapat bigyan, hindi lahat dapat may attention sa mga yon. Okay? Know your worth, know your value, at kung sino-sino na yung mga yon sa buhay mo. Okay? The Six of Pentacles being clarified by the Seven of Swords. Yes, like I've said, may mga tao sa paligid na hindi maaasahan, hindi mapagkakatiwalaan, hindi totoo sa'yo. So parang sabi ni Spirit Guides with the Seven of Swords is, this is a lying, stealing, and cheating card. So parang ikaw, naging aloof ka, naging may trust issues ka na. So parang sabi ni Spirit Guides, may mga bagay na parang kailangan mong sarilinin this time, especially sa iyong mga kapirahan, sa iyong mga property, sa iyong material wealth. Hindi lahat yan dapat alam ng ibang tao. Be secretive this time, Gemini. Sarilinin mo lang mo yung mga bagay na dapat pribado, katulad ng iyong kapirahan, katulad ng iyong mga properties, yung mga private matters dapat manatiling private, because a lot of people in your life are not true, are not honest. So make sure na alamin mo daw mismo kung sino ang karapat-dapat at ano lang yung mga dapat mong ibigay. Ngayon na pagkakataon na kilalanin mo daw yung mga give and take sa buhay mo, okay? In the area of your fortune, ito maganda with the Eight of Cups. Yes, ang fortune mo, talagang aalis ka, lalayo ka. Yun ang binibigay sa yung kalakasan ng fortune area mo, is the ability and courage to walk away kapag alam mong hindi mo na kaya, o kapag alam mong hindi na worthy ng time mo o ng energy mo, na parang na-realize mo bigla na parang time na for me to go. Time na for me to umiwas, lumayo, magkaroon ng gap with these people or with this endeavor or with this dream, na parang okay, time na to move on, sayang nang hinayang ka, binigay mo ang lahat pero walang bumalik. Nakita ko dito talaga na mga aalis ka o may bibitawan ka na in order for you to makawala na dyan at makaalapas ka na sa paghihirap na yan, because I think you're gonna realize na parang bakit pagod na pagod ako dito, bakit hirap na hirap ako ma-achieve to, bakit pabalik-balik yung rejection, yung failure, bakit ganun. So ma-figure out mo yan this July to December, at kung ano yung mga pupuntahan mo. I'm hearing na unknown pa yung pupuntahan mo this time. Hindi pa ganun ka-sure, hindi pa ganun kalinaw, pero ready ka. You'll be very, very ready, and the intuition nudges you to do it, okay? May lakas ng loob in your part, pero kahit di ka sure, kahit di ka ganun ka sigurado, gagawin mo siya. Because alam mong sawang-sawa ka na sa mga nangyaring ito at gusto mo na ng pagbabago sa buhay mo this time, okay? Time to move on. For me, parang this is a time for you na tapos na yung paghihintay, okay? The Eight of Cups being clarified by the Seven of Cups. Yes. Seven of Cups, naghihintay daw sa iyo maraming option. O nakita mo, pag umalis ka, magbubukas sa mga pinto, may realize mo na ang dami pa pala nagbubukas para sa akin doon. Marami palang potential na doors o kaya potential avenues for me to achieve. Bakit ako nagkakasya dito? Bakit ako naghihintay sa mga bagay na wala na palang hatid, wala nang dulot sa akin? Ang dami with the Seven of Cups, doors, opportunities, potentials for you na sa ngayon sarado pa sa isip mo because you're waiting too much on this. Okay? Nasa iyo pa rin naman ang kalakasan, Gemini. I'm not forcing you to do things. Pero sabi ng Spirit Guides, in the area of your fortune, if you choose to walk away, doors are opening up for you. Okay? In the area of your divine advice, Gemini, you have the Ace of Swords. Ace of Swords, now ang kailangan mo daw malinaw na pag-iisip. Okay? Clear mind, clear tactic, clear approach, clear goal. Dapat malinaw daw sa isip mo yan, para alam mo yung tatahakin mo next, especially with the Eight of Cups. Para malaman mo rin kung tama na bang i-give up to o ituloy pa. Yung malinaw na isip, makukuha mo yan sa bakasyon, magbakasyon ka panandalian, baka siguro kailangan mo umalis ngayon para alam mo yung gagawin next time. Pagbalik mo, alam mo na yung gagawin mo, malinaw na sa isip mo, nakapag-relax ka na. For some, kailangan mo daw makipag-communicate. Huwag ka daw matakot makipag-usap sa ibang tao o i-try to talk about the concern mo this time, okay? Parang huwag mo daw patagalin pa. Huwag ka daw matakot sa resulta. Harapin mo na makipag-communicate ka na and have a clear vision and mind on what you're gonna do next. Okay? The Ace of Swords being clarified by the Five of Pentacles. Yes, in times of hardship, in times of struggle mo this time, talaga nag-struggle ka na financially, sa isip mo siguro, brainstorming, hindi ka na makapag-isip ng tama, hindi mo na alam kung anong gagawin next time. Nakita ko dito na parang kailangan mo lang talagang kumatok. Minsan, ikaw mismo ang gagawa ng paraan para makahanap ka ng tulong o makahanap ka ng advice from someone. Like I've said here, kailangan mo talagang kumausap ng isang tao magbibigay sa iyo ng tamang advice para luminaw ang isip mo. So, dalawang beses lumabas ang clarification
of talagang enlightenment in your mind, and also help from other people with the King of Cups and Five of Pentacles. Kailangan mo talaga ng advice, tulong, payo from someone that you know na magbibigay sa'yo ng malinaw na approach sa mga bagay na gusto mo gawin moving forward. Okay? Kung mag-stay ka pa ba o move on na. Ang outcome mo na very interesting, pag-usapan natin later. But first, maghanap muna tayo ng additional messages from the Divine. Ano yung karagdagan nilang payo para sa'yo? Unang-una, you have Ram, stubborn, aggressive person. Baka ikaw to. Baka matigas ang ulo mo, stubborn ka or other people in your life. Another message, you have chain of events that will affect your life. So may mangyayari doon na parang sunod-sunod na pangyayari sa buhay mo na kailangan mo daanan. Probably these are big milestones in your life. Pag-alis, pag-stay, o pag-continue, o paghanap ng mga bagong bagay. So mga pangyayari sa buhay mo yan na mangyayari July to December na mga malalaking moments or events, okay? Especially now that you're thinking of moving out or trying something new. Another message, you have Tortoise, slowly but surely getting ahead. So ngayon parang sabi, pag nalay-nalayan mo daw ng hindi ka nagmamadali. No? Don't make rush decisions, pero kailangan mo pa rin magdesisyon. Okay, Gemini? Huwag mo lang siyang mamadaliin. Kailangan mo talaga magtanong-tanong, ask for a guidance, ask for help, ganyan. Marriage, o meron daw tungkol sa iyong marriage this time. Does this concerns your marriage? Pwedeng ganon. So, kailangan mo talagang pag-isipan niya bago ka mag-decide. Okay? Another message, you have Bow. You are highly thought of. Meron daw mga tao sa paligid mo na talaga namang ina-admire ka at saka mataas ang tingin nila sa'yo. So, probably ito ay sa workplace, sa iyong negosyo o trabaho na talagang kinikilala ka dahil magaling ka doon. Another message, you have Gong, an exciting event. O meron daw exciting event sa buhay mo. May Bowl, plenty of material things. Congratulations. May darating ka sigurong kaperahan this time. Another message, you have Dagger, fear, worries, tense situation. Yes, especially sa mga hinihintay mo ngayon, talagang may worries and stress ka. Another message, you have both money or property through an inheritance, winning or windfall. Kakaroon ka doon ng pera, whether from inheritance mo or talagang may darating talagang pagkakapiraan na nanalo ka o may babalik sa iyong pera this time. Another message, you have February, o baka sa February daw yan. Baka importante sa inyong event ang mangyayari sa February or important sa inyong, sa pamilya mo, ang buwan ng Pebrero. This is your confirmation that money will come to you by that time. Okay? Ano pa yung mga additional messages na dapat mong malaman this time, Gemini, na magiging payo sa'yo bilang yung guidepost mula sa iyong spirit guides na pwede mong maging gabay o kaya isipin mo siya bilang iyong parang ultimate advice this July to December. Okay? Unang-una, we have peace. I am being of love and I release all negative energy. So ngayon parang kailangan taga-kalmahin ang sarili. Kapayapaan lang, tiyaga lang, tranquility, peace, and a harmony sa puso mo this time. Yan ang sa core mo, okay? Another message, you have empathy. I am open to seeing both sides of a situation. Dapat daw tinitimbang mo talaga, inaalam mo bawat sitwasyon. Hindi pwedeng yung version mo lang ang pinapanigan mo o ang kinakatigan mo. Dapat alamin mo rin yung side nila para totally malaman mo yung kabuuan ng sitwasyon, okay? Another message, you have service. I feel good when I can help of others. So ito yung mga pagkakataon na parang para kanino ang ginagawa mo, para saan, gaano kahalaga, kasi kung alam mo kung para kanino, madali mong gagawin yung mga bagay na hinihintay mo o walk out ka na. So tatlong bagay, Gemini, from July to December, dapat mong isipin: kapayapaan, peace in your heart, in your mind, in your surroundings, empathy, unawain mo ang maraming tao para malaman mo yung sitwasyon at alam mo yung tamang approach, and service, be service of other people, your family, your friends. Alamin mo kung para kanino ka. Ano yung path, ano yung purpose ng ginagawa mo so that madali mong ma-execute yung mga gagawin mo this time. And you know, para maging bukal sa puso mo yung ginagawa mo, and you should really think of the people na magiging maaapektuhan ng mga bagay na gagawin mo this time around. Okay? Be of service sa mga taong mahal mo at importante sa'yo. Ano ang outcome mo this time, Gemini, from July to December? Pagpasok mo ito ng 2026, 1, 2, 3, you have, wow, Queen of Pentacles. Nakita ko dito, mabilisan lang, once you get out of this situation, once you realize na okay, wala na akong mapipiga dito, okay na ako dito, makakahanap ka, may mag-land sa yung new opportunity, Gemini, before the year ends. An opportunity na yayakapin mo, pag-focusan mo, i-enjoy mo, because this will give you a bountiful money. A source of income na mas malaki sa iiwanan mo. Okay? Mas malaki ito. Mas mayabong, mas swak para sa'yo, talaga mag-e-enjoy ka, aalagaan mo, ino-nurture mo, at talaga parang perfectly fit ka dito. Ito yung trabaho o endeavor na talaga mag-e-enjoy ka,
I'm seeing you parang telling yourself na buti pala iniwan ko yan. Buti pala ito yung nagland sa akin. Kaya pala nangyari yun because ito naman, you're very, very maswerte and abundant life moving forward pagpasok on 2026. Very, very beautiful. The Queen of Pentacles being clarified by the Nine of Cups. Wow, yes. A wish fulfillment card. Kapag lagi po kayo nanonood sa akin, alam nyo na kapag lumabas si Nine of Cups, this is a wish fulfillment card. You can wish now. Close your eyes, meditate. Pwede ka maging precise, concise, be specific. Pwede namin i-pause ang video para makapag-wish ka na because Nine of Cups is definitely a wish fulfillment card. Maririnig ng spirit guides mo yung energy and frequency of your wishes. Pwede mo nang idasal yan ngayon. And this is a confirmation for you. A wish granted. Nakikita ko sa'yo na itong bagong blessing na darating sa'yo bago matapos ang taon, entering 2026, magasaya-saya ka talaga dito. Tuwang-tuwa ka. Full of energy, full of love, jumping for joy. Talagang nakita mo na parang, yes, buti na lang successful ako dito. Buti na lang iniwan ko yun. Buti na lang nandito na siya for me. And punong-puno ka. Very, very fulfilled, very satisfied, contented ka dito sa nakuha mo. Talagang swak na swak sa'yo yung trabaho na yan, yung endeavor na to, tong passion project na to. Kung tao man to na pinili mo, talagang sobrang saya mo sa piling niya. And you are really enjoying the atmosphere here, telling yourself worth it ang lahat, worth it ang pag-alis ko, worth it ang pag-risk ko sa bagay-bagay, worth it na iniwan ko yun at naghanap ako ng bago because ito, a wish fulfillment and enough resources for you in the near future, especially pagpasok on 2026. So, Gemini, that is your rest of 2025 reading from July to December. Sa po kayo naka-resonate, sa po kayo naka-relate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. This has been James for James Sario PH. God bless everybody.